beloved Boss Mike Cervera. Yung sinasabi mga kababayan na yung flood control is kami, tinulugan na daw. Hindi pasok. Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Kita Ang nyo? ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood Kita nyo? control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Lagi naman ganun eh. Baka sa susunod si Atty. Claire Castro na sirain nila. Gagawa na nila ng kwento. Di ba, mga kababayan? Elena Abela. Ay, nako, mga kababayan, hindi malayo yan. Joel Lustre. Di ba, Irma Kapuyan. Tama, salamat sa payo, President. Ay, nako, kita nyo, mga kababayan? Dayan Asuncion, Hindi po tumitigil ang Pangulo Kita para nyo? mapanagot ang dapat na mapanagot. Yun! Hindi tumitigil si Pangulong Banong Bongbong, Maring Gina, Roberto, Janko, na mapanagot ang dapat mapanagot. Rainiel, Rani Dims. Di ba mga kababayan, Biola? Ano na? Grabe, no, mga kababayan, matindi talaga si Pangulong Bongbong Marcos natin, Eto na. Sunod na natin kagad, si Sara! Wala stick, si Sara Duterte. Tingnan nyo mga kababayan ko. Meron pa kasi dito, eto tingnan nyo Yan yung sobrang laki ng barko. Aba. Mukhang inaasar si Sara dito sarcastic. Sara, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Pakinggan natin ang banat. Yan siya, Yun Yan yung sobrang laki ng barko. Aba. Galing sa Russia na binili natin. Wala ko kung first time tayo bumili sa Russia, pero binigyan tayo ng supply galing sa Russia. Binili ng Pilipinas. At, Sa tatagal pa. Ayan sinabi, binili ng Pilipinas, hindi binili ni Sara. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Tatagal yan. Yung karga niya. tatagal ng 40 to 45 days, sabi ni Pangulong Marcos. Kita nyo mga kababayan tuloy-tuloy ang pagpapadala, hindi nga nahihinto Kaya kayong mga DDS, ayan mag-swimming kayo, mag-outing kayo sa mga diesel at gasolina na binili ng gobyerno. Ayan swimming nyo. Doon kayo sa tangke mismo, tumalon. Ayun, alunonin nyo. Itagay nyo. Diba? Lili Tonini, tuloy. Tony Ninubla. Ang galing talaga ni Sara, Ang galing daw. Parang nangiinis sila. Ang galing daw ni Sara, pero sabi nila, binili ng gobyerno. Kasi nga, yung nagba-viral, ginagawa ng mga DDS, yun daw pong barko may pangalang Sara, kaya daw si Sara ang nagpadala. Diyos ko, pero gobyerno. Tuloy. Tinatawanan lang. Sa panahon ng krisis, si Sarah dumating. Dumating si Sara. In-order ni PBBM. Order pa rin PBB. Order ng gobyerno. Order ni PBBM, order daw ng gobyerno. Tapos biglang babanatan uli si Sara. Dumating yung order ng gobyerno. Dala-dala yung crudo. Gasolina. Ang nagdala. Sino? Si Sara. Sarcastic. Sarcastic. Di ba? In-order daw ng gobyerno ni Pangulong Bongbong ang nagdala si Sara. Kasi paano inaangkin ng mga DDS, di ba?
Di ba? Inaangin kasi ng mga DDS eh. Kaya tuloy, ayan, mga kababayan ko, ano nangyayari? Inaasar tuloy kayo ng mga, ng mga host. Si Sasot, may sabi niyan, yung malaking itlog. Ay, nako! Dapat kasi porong yun nililinaw na ni Sara. Huwag niyang hahayaang malito yung tao kung talagang nagmamalasakit siya. Sabihin niya, lagi namang may hawak ng mic. Diba? Laging may mic si Sara. Oo. Walang ginawa kundi manira lang na manira. Imbis na liwanagin niya yung mga fake news na dala-dala ng mga tauhan niya, ng mga kapanalig niya, ng mga supporter niya, ng mga bayarang vloggers niya, ang nangyayari parang nag-i-enjoy pa siya. Diba? Parang nag-i-enjoy pa si Sara eh. Eto na mga kababayan ko. Nako, pasok na. Lang ngayon. Alaka, eto na, bank account ni Sara Duterte matutuluyan ng mabubulat-lat. Matutuluyan ng mabubulat-lat. Ito hong bank account ni Sara Duterte. Arinawa. Totoo ba? Pasok. Ang wala pa lang ngayon, of course, are the bank records. Why? Because bank records are protected by the bank secrecy law. Naintindihan mo ba yung purong? Yun yung pinapaliwanag ko, ha? Oo. Protektado ng bank secrecy law. Hindi po pwede na basta malang kukunin yung bank account ng isang tao at ipapakita mo sa madlang people. Ngayon, ano ang mangyayari? Tuloy. And the exception to that ay during impeachment proceedings. Nako. Kaya ang manifestation ng mga congressman during the deliberation before the Justice Committee, we cannot expect, hindi natin pwedeng asahan ng mga complainant na may hawak ng bank records. Correct. Narinig nyo, mga kababayan, hindi ho sila Ramil Madriaga. Lang yung Ramil Madriaga na yan. Takot na takot si Sara. Naalala ko na naman, mga kababayan, si Ramil Madriaga, sinisiraan nila ng sinisiraan, mga walang ya. Hindi ba kayo interesado sa ibubunyag niya? Hindi ba kayo interesado na malaman ang katotohanan? At meron namang 16 na abogado si Sara na kumpirmahin kung tama o mali yung pong ibubunyag ni Ramil Madriaga. Pero mga kababayan, ano nangyari? Imbis ho na sila mismo, tayo mismo, ang manawagan na Sara, harapin mo si Ramil Madriaga. Harapin mo siya. Nang hindi na nag-aalala at hindi na nagdadalawang isip pa si purong Pilipino. Nagdadalawang isip po. Paano siya matatauhan yan? Kaya nga sinasabi natin, Sara, magkusa ka na. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ako. Kung wala naman tinatago sa mga bangko si Sara Duterte, gaano man lang yung ipakita niya na magkusa na siya. Ito na yung waiver ko. Buksan nyo na ang bangko dahil wala naman akong tinatago. Sige na, nagkukusa na ako. Yan yung mga bangko ko. Kung meron pa man, gagawa ako ng waiver. Ito na, dalhin nyo sa bangko, silipin nyo yung mga bank accounts ko, kunin nyo kung kailan nabuksan yan hanggang sa kasalukuyan, hanggang ngayong araw. Kung walang tinatago, diba? Kung may tinatago, syempre, pahihirapan kayo. Pahihirapan kayo niyan, syempre. Sasabihin niya, teka, bakit kailangan? Teka, bakit ganon? Teka, ganon lang naman kasimple yun Tomboy gani. Sabi ni Daredevil, nako, agree ka dyan, di ba? Tama, mali. Mga kababayan, tama, mali.
kung kayo, halimbawa kayo na lahat, babanggitin ko, kayo na. Kung wala ba kayong tinatago, project, para maliwanagan yung mga tao na nagtatanong dahil may mga akusasyon, pagkakait nyo ba sa taong bayan? Isa pa, ikaw ay vice presidente ng bansa. Tama? Karapatan din namin na maging honest ka sana. Karapatan namin na maliwanagan ang isip namin. Di ba, Mr. Sponsor? Karapatan namin yun. Hindi maibigay-bigay ni Sarah, kaya nga ayoko sa kanya. Kung noon niya pa binigay, baka ngayon ako nagtatanggol sa kanya. Hindi nga maibigay-bigay Wali, ngangi. Ngangi, gani. Sige. Di ba? Aantayin pa yung ganito. Kailangan pa ng impeachment trial para mapilitan. Kita nyo? Bobo ngani. Nakuha nyo mga kababayan, kailangan mapilitan pa si Sarah. Bago niya ibigay yung batas na yung mag-uutos sa kanya na kinang ina mo, buksan mo na. Di ba no? Ganun yun ang gusto ni Sarah. Imbis na hindi na paabutin, si Sarah, takot na takot. Di ba mga kababayan? Takot na takot. Kailangan meron pa talaga na mapilitan siya na kailangan yung korte pa yung magsabi. At etong mga senador o kongresista ang magsabi na, buksan mo na! Diba? Ado, ilam-lamang na, Sir Mike. Ay, sugaro. Diba? Patrick, ano masasabi mo? Sakit na siguro ang ulo. Ay, ewan ko. We know for a fact na ito'y protektado, confidential, sa ilalim ng Bank Secrecy Law. Yan. And under the same law, the only exception that we have. Ito yung exception mga kababayan para ma-puwersa. Dahil ayaw nga ipakita. Ayaw, liliwanagin ko Christian Ramos, liliwanagin ko Cynthia Abalio, liliwanagin ko Tina Sales ayaw nga ni ipakita. Ayaw. Anong gagawin? Ayan, impeachment. Ayaw Ano magagawa nyo? Para sa akin, kapag ayaw, may tinatago. Kaya kapag sa kwarto nyo, at kayo umalis, tapos kinatok nyo yung kwarto nyo, dahil may narinig kayo na umuungol, parang ganun yun. Parang ganun. Ito, para madaling maintindihan. Adel. Halimbawa, kayo namalengke. Iniwan nyo yung asawa nyong lalaki sa bahay nyo o kaya babae. Iniwan nyo. Makaraan ng saglit dahil mabilis lang kayo. Akala siguro matagal kayo, may sumalisi. Nung sumalisi, mga kababayan ko, pumunta sila sa kwarto nyo ngani. Tapos ayun, mga kababayan, naabutan na may sumisigaw na, sige pa! Harder! Diba? May sumisigaw na, wait lang, sabay tayo. Siyempre, magtataka yung asawa nyo. Ngayon, kakatukin ka ngayon sa kwarto, di ba? Pag kinatok kayo sa kwarto, buksan mo pinto! Wait lang, naliligo ako. Ngayon na, buksan mo na. Wait lang, may sabon ang mata ko. Yung ganun, maraming dahilan, di ba? Ang daming dahilan, ayaw pa buksan yung kwarto. Bakit? Kasi may ibang kasama. Tao pa ko di ba? Hindi mabuksan Hindi malaman kung saan itatago, mga kababayan, yung nasa loob ng kwarto. Syempre, ilang pakiusap na, ilang sabi na, nabuksan ang pinto, ayaw buksan. Anong ginawa?
tinawag ang kapitbahay. Ha? Oh, wasakin ang pintuan. Di ba? Wasakin ang pintuan. Ngayon, nagre-reklamo na, bakit nyo sisirain yung pinto? Sayang ang pinto. Hindi, ayaw mo lumabas eh. Ayaw mo ipakita kung ano yung nasa loob. May narinig ako, yung umuungol. Sabi ba naman, bilisan mo. Sabi ba naman, malapit na ako, bilisan mo pa, bilisan mo pa. Oh. Di ba, mga kababayan ko? Walang pagkakaiba sa bank account ni Sarah. Tao pa ko ha! Ay, nako, Diyos ko, mga kababayan. Wala nga ang susi nga ni nandun sa loob, dala-dala nung asawa. Ay, nako, ewan ko ba. Di ba mga kababayan ko, ganon. Walang pagkakaiba yun. Di ba ka-vibes? O, tuloy. Actually, dalawa exceptions. One is by court order, pangalawa is impeachment case. No? Kita nyo? One is court order, yung court order. Ano yun, mga kababayan? Kailangan duman sa korte. O order ang korte. O buksan ang bangko. Parang ganito. One is, tawagin si kapitan para buksan ang pinto na yan. Di ba? O kaya, one is impeachment. Tawagin na lahat ang mga kababayan, kabaryo. Saksihan nyo kung ano makikita sa loob neto. Oh. Tapos maabutan mga kababayan si kumare, si kumpare. Tao pa ko ha! Ewan ko, mga kababayan, bakit kaya sila ganyan? Diba? Yan. Eto, mga kababayan. Tuloy. And this is an impeachment case. So we expect na ngayon pa lang magkakaroon ng pagkakataon ang mga complainant na inabas yung alleged bank records. Correct. Yan. Kita nyo, sasabihin naman nung asawa nyo, ilalabas ko yung narinig ko, sasabihin ko, may umuungol, may sumisigaw, na sige pa, bilisan mo pa. Harder. Nako. Di ba, mga kababayan, ganun yung, siguro naman, okay na yon, Pamela. Di ba, ewan ko, Lida Agbaya, Rose Agkang, Marites Musni, ano masasabi mo? Greg TV, hindi siguro, Katoliko ang host. Hindi! Katoliko, may sarili kong relihiyon. May sarili akong relihiyon. May sarili akong paniniwala. Hindi nyo maaalis sa akin yun, Hindi nyo maaalis sa akin yung paniniwala ko na yon. Kasi inikot ko na yung Holy Land. Nagbasa na ako ng maraming Biblia. Kaya hindi ko kayo pipilitin sa paniniwala nyo at wag nyo kong pilitin sa paniniwala ko. Tama, mga kababayan? Ganun lang yun. Respetuhan. Diba? Ano mo pagkakaiba ng Iglesia, Christian, Katoliko, Sabadista, Muslim? Anong pagkakaiba niyan? May kanya-kanyang paniniwala yan. Kaya ako may sarili rin akong paniniwala. Huwag niyong pakialamanan. Tao pa ko ha! Diba na? Margalyo. Ganun lang kasimple yan, mga kababayan ko. Yung iba nga, walang Pasko. Ano sasabihin nyo? Christmas naman. Paano yung walang Pasko? Yung mga hindi naniniwala na may Holy Week, paano nyo yun na iaano? Meron ako sariling paniniwala. Baka akala nyo. Diba? Ang pogi talaga ni Kuya Mike. Japan na watching. Shout out dyan sa Japan. Love you all, mga kababayan, ha? Eto na. Naku, eto matindi to. Babalikan si Chis Escudero. Mga kabrigada, Nako, si muling bubusisiin ang pag-absuelto ng COMELEC kay Chis Escudero.
Nako, delikado ito. Delikado, mga kababayan. Ha? Mukhang may naaamoy ako rito. May naaamoy ako. Ito na, ha? Oh. Di ba, Greg TV? Tama, di ba? Oh, ito. Pasok. Oh. Korte Suprema muling bubusisiin ang pag-absuelto ng COMELEC kay Senator Escudero hinggil sa 30 million peso campaign donation. Brigada Ino Flores. Wait lang. May naalala ko. Bakit si Marcoleta inabsuelto? Dapat sabay nyo na. Tama ba, mga kababayan ko? Dapat sabay na nila. Bakit si Jesus Escudero lang? Ibrigada mo. Pabor ang Korte Suprema sa petisyon ng guro na si Barry Tayam na muling busisiin ang desisyon ng Commission on Elections na nagagsalto kay Senator Chief Escudero kaugnay ng 30 million pesos na campaign donation mula sa kontratistang si Lawrence Lupiano. Nako, delikado si Chief Escudero, mga kababayan. Mukhang may naamoy ako rito. Chief Escudero, alam mo na. Nako! Matatandang inirekomenda ng COMELEC Political Finance and Affairs Department ang pagsasara ng investigasyon sa senador at sa presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated na kabilang sa mga pangunahing kontraktor para sa flood control projects ng gobyerno. Naku, eto na nga, diba? Aminado kasi Chief Escudero dyan eh. Inamin niya, diba, Priscilla? Clarita R. Inamin niya kasi na tumanggap talaga siya ng campaign na donation. Catering Galpo. Paano nga yun? Tapos biglang na-absuelto. Bakit? Ano kaya nangyari, di ba? Yan ang tanong na marami. Ngayon, mga kababayan, bubususiin ngayon ng Korte Suprema kung ano ba talaga totoo dyan. Ako sang-ayon ako dyan. Kung magiging patas ang Korte Suprema, dahil naman yan, galang-galang, hayaan natin sa kanila. Pero mga kababayan, kung pagkaisipin nyo maigi, merong isang Marcoleta na inabsuelto rin nila. Kung si Marcoleta absuelto, bakit si Chief Escudero biglang binabalikan at iniimbestigahan pa? Aba, mga kababayan ko, pagka ganun, sabi nga nila, may pwede nang gayahin yung formula kung paano diniklara ni Marcoleta yung pong kanyang sose na hindi tutugma sa kanyang salin. Okay lang pala yun. Nako, mga kababayan, sabi rito ni Red Canuts, swerte makakakuha kay Heart. Talaga ba, Rebecca? Rebecca Galangan, opo, nandyan na. Dennis Ostonal, oo. Nako, Diyos ko po. Gagamitin na presidents. Oo, presidents. Oo nga, no? Pwede. Sige, tuloy. Git ng COMELEC noon, wala silang nakitang sapat na ebidensya na may nilabag ang dalawa sa Omnibus Election Code. At hindi na napatunayan na galing sa Center Waste ang naturang kontribusyon para sa halalan noong 2022. Anong hindi napatunayan? Inamin na nga, George Garcia. Inamin na yun di ba? Inamin na nagaling, tumanggap siya. Ano ba yan? Tumanggap nga ni... di ba? Legendary. Tumanggap nga ni, inamin Tapos walang napatunayan, galing nga siya bunganga. Diyos ko, ano yan, nilunok? Kaya walang ebidensya? Parang si Nino lang parang si Banat Bay lang Sabi ni Nino, ganon, Diba? Ikaw ba'y sumubo talaga? Wala kang ebidensya. Paano magkakaroon ng ebidensya? Nilunok mo. Tao pa ko ewan ko. Grabe na. Saan na nga makataro? Saan? Sige, Garod. BNB Joel, magkano usapan ewan ko sa kanila. Kung si Hart lalapit sa'yo, Boss Mike, tatanggapin mo ba? Pag single ako. Yun. Pag single ako, pag hindi, no way. Oo. Hindi ako sa lawahan na tao, loyal ako.
'Di ba? Hindi ako katulad ni Pulong. Hindi ako katulad ni Pulong mahilig sa pokpok. Oh. Leia Melody. Oh, shout out po. 'Di ba? Oh. Dati Garci, ngayon Garcia. Sos, Mario Joseph, ano na nangyayari sa Comelec? Ganun talaga, Greg TV. Oo, then sa, ano yan? Oo, then Skire. Yun na yun, Sa desisyon ng Korte Suprema na muling buksan ang kaso, inaasahang tatalakayin ng mas malalim ang legalidad ng donasyon at kung may dapat bang pananagutan sa likod nito. Tama lang, mga kababayan. Ay, nako, magkakaalamanan yan. Magkakaalamanan yan. Tuloy. Tinanggap naman ng COMELEC bilang welcome development ang hakbang ng SC dahil makakalika umano ito ng malinaw na jurisprudence sa ganitong uri ng election-related donation. Ganun talaga. Si Pulong mahilig sa pokpok, ikaw Boss Mike, mahilig ako sa Oo. Siyempre, alam nyo na. Yung talagang yung mabango, makinis, ganyan. Maputi, ganon. Yung masasabi natin Ray Caballero nagimas kan mayang dakil tapatong mo. Dakil tapatong mo, agraman taboyong mo. Tao pa ko ha! Yun! Ay, nako! Diba? Alam nyo na ngayon, ha? Oy, bakit alam mo yun, Maribel Paderna na mahilig ako sa mistisa? Wawa naman siya. Di ko rin tatanggapin it. Chusera ka, puro nga. Nako, sabi rito sa Japayuki ka mahilig. Uy! Hindi naman, Projects TV, depende na lang. Sabi ko sa inyo, walang masamang tinapay sa akin, basta single ako. Kahit ano pang katayuan, kahit Japayuki na sinasabi nyo, at marangal, kahit pa sabihin ninyo na nagtatrabaho sa beer house, kahit pa sabihin nyo, mga kababayan na, parang yung mga binubuking nung isang senador. Basta single ako, walang problema. Siyempre, di ba, mga kababayan, kung sila naman ang lalapit At kung trip ka naman di ba, basta hindi mo siya pepwersahin. Ayoko ng ganun. At hindi mo siya babayaran. Ayoko ng bayad-bayad. Ang kaya ko lang nga, sabi ko nga sa inyo, palamig at hopya lang. Yun ang date ko, mga kababayan, sa una, palamig at hopya. Oo, dadaling ko yung Kia Pride. Di ba 1994 model. Kia Pride. Yun, tingnan nyo, walang aircon. Baba mo yung bintana para mahanginan ka. Tapos dadaling ko, mga kababayan, sa gilid ng mga eskwelahan. Marami doon, palamig at hopya lang. Minsan, sa 11th Avenue, ewan ko kung dumadaan kayo dyan sa 11th Avenue, sa Grace Park, sa may simbahan. Diba? Marami dyan, yung mga tusok-tusok. Tusok-tusok ng gayon. Tapos sa Gedli, pwede na kayong mag-park doon. Sa Gedli, meron doon 99 Hotel. Diba? Diba? Matcha Muchi, diba? Doon sa 11th Avenue. Doon sa may ano ba 'yan? Mercury Drug. Yung meron dong Goldilocks. Meron dong Inasal, meron dong Salon 360. Diba? Magpa-parlor muna. Diba? Kita nyo, mga kababayan ko, isang kembot mo lang, Gigedli ka lang ng gano'n, 3 hakbang lang Mula dun sa tusok-tusok, kembutan mong gano'n, nasa loob ka na Ay! Mura pa! Di ba? Ay, nako, mga kababayan ko.
Our beloved Boss Mike, Boss Mike.